Ito ang true story ng tatlong bata at isang sanggol na 40 days na stranded sa Amazon jungle matapos bumagsak ang maliit na eroplanong kanilang sinasakyan. Akala ng lahat nung una ay walang tsansang may makaligtas sa sakunang kanilang sinapit. Sa dami kasi ng eroplanong bumagsak sa kagubatang ito, mabibilang lang sa daliri ang nahahanap pa at may nakaligtas. Ganun pa man, ikinasa ang malakihang rescue operation na nasaksihan ng buong mundo. Paano na kaya nang mag-survive sa mapanganib na Amazon jungle ng 4 na bata ng mahabang panahon? At paano sila nahanap? Ito ang nakakabilib nilang kwentong pag-uusapan natin ngayon. Dito lang sa Mr. Goodbye! Kahit naman sino siguro ang tatanungin, hindi maitatangging malaki ang papel ng pagpapalaki ng isang tao sa kung paano niya haharapin ang bawat suliranin sa kanyang buhay. Kung ang iba sa atin ay madaling sumuko at mawalan ng pag-asa, marami naman sa atin ang pinalaking subok sa bawat hamon ng buhay. At para sa 4 na magkakapatid na sina Leslie, Solaini, Noriel at Christine, isang trahedya ang tumesting sa kung gaano kaimportante ang pagpapalaki sa kanila ng kanilang mga magulang dahil sa mura nilang edad. Hindi lang pagkawala ng pera o pagkawala ng edukasyon ang kailangan nilang harapin, kundi ang kanilang pagkawala ng 40 araw sa loob ng masukal at mapanganib na Amazon Rainforest. Ang Amazon Rainforest ay matatagpuan sa kontinente ng South America. Hindi naman lingid sa kaalaman nating lahat, ang Amazon Rainforest ay hitik at namumukadkad sa iba't ibang uri ng likas yaman, mga hayop, halaman at iba pa. Ngunit ang tila paraisong parte ng mundo na ito ay magsisilbing lugar ng bangungot para sa magkakapatid na Mukutoy pagsapit ng 1 ng Mayo taong 2023. Sa nasabing araw, isang trahedya ang sinapit ng magkakapatid kasama ang kanilang ina na si Magdalena Mukutoy Valencia. Sa isang iglap, ang inaakala nilang ordinaryong biyahe pa uwi ay isa na palang biyahe na maghahatid sa kanila sa malaimpyernong kalagayan sa loob ng mahabang panahon. Lulan ng isang single-engine Cessna 206 airplane. Tutungo sana ang mag-anak sa San Jose del Guaviare sa Colombia mula Araraquara sa bansang Brazil. Ngunit sa kalagitnaan ng kanilang biyahe sa Himpapawid, isang malakas na kutob na agad naramdaman ng isa sa kanilang mga kasamahan, ang kanilang community leader na si Herman Mendoca Hernandez. Napansin ni Herman na aligaga ang piloto sa kanyang mga aparato at bakas ang panik sa bawat bigkas ng kanyang salita sa radyo. Bagamat tila isang maling pangitain ang naisip ni Herman, hindi niya sinabi ang kanyang obserbasyon sa pamilyang kanyang kasabay sa biyahe na masayang tinatanaw ang kagandahan ng Amazon Rainforest sa ibaba. Ngunit ilang sandali pa, ang pagkamangha ng magkakapatid ay mapapalitan ng sigawan, dala ng takot at pagkalito. Habang binabagtas ang bansang Brazil patungo sa kanilang destinasyon ng Colombia, biglang nagsisigaw ang piloto sa kanyang radyo ng Mayday, Mayday. At ilang sandali lamang, tuluyan ang nawala ng kontrol ang piloto na si Hernando Murcia Morales. Dahilan upang bumulusok pababa ang sinasakyan nilang eroplano at mag-crash sa pusod ng masukal at mapanganib na Amazon Rainforest. Sa kabilang banda, nagtataka ang air traffic control ng Colombia kung bakit bigla ang nawala sa kanilang radar ang sasakyang panghipapawid na bumabagtas sa Amazon kani-kanina lamang. Ang buong akala nila, baka nagkaproblema lang ang kanilang system o dahil sa interference na maaaring mangyari dala ng unpredictable na weather sa naturang lugar. Ngunit matapos ang ilang oras, walang nai-report na single-engine Cessna 206 plane na lumapag sa kanilang bansa. Ilang attempts pa ang ginawa ng air traffic control upang maka-establish ng komunikasyon sa naturang sasakyang panghimpapawid. Ngunit wala silang narinig, kundi radio silence mula sa kausap nilang piloto kanina. Sa mga sumunod pang pangyayari, nakumpirma nila ang kanilang kutob. May napabalitang nag-crash na eroplano sa Amazon. At dahil dito, wala nang sinayang na oras ang gobyerno ng Colombia at agad silang naglunsad ng isang malawakang search and rescue operation na pinamagatan nilang codename Operation Hope. Ang nasabing operasyon ay kinabibilangan ng 150 na mga sundalo mula sa Colombian Army at 70 na mga scout volunteers na pawang mula sa mga katutubong Waitoto. Ang mga katutubong Waitoto ay naninirahan sa kanlurang bahagi ng Colombia. Bagamat na-impluensyahan na ng modernisasyon ng kanilang pamumuhay, ang mga katutubong ito ay laki pa rin sa kulturang kanilang kinagisnan. At ang kulturang ang yun ang naipamana rin sa magkakapatid na Mukutoy mula nang sila ay isinilang.
Sa kabilang banda, bagamat lumagapak ang kanilang sinasakyang Cessna plane, himala namang walang nasawi sa magkakapatid na sina Leslie, 13 taong gulang, Sulaini, 9 taong gulang, Noriel, 4 taong gulang, at Christine, 11 months pa lamang nasanggol. Ngunit sa kasamaang palad, ang kanilang community leader at piloto ay agad-agad na pumanaw dahil sa mga injuries na natamo. At para naman sa kanilang ina, makikitang malubha ang kanyang kondisyon. Ilang mga baling buto at piraso ng bakal mula sa eroplano ang nakatusok sa iba't ibang parte ng kanyang katawan na unti-unting bumabawi sa kanyang buhay. Para naman sa magkakapatid, hindi nila alintana ang galos, sugat at pasa lamang na kanilang natamo. Ang tanging nasa isip nila ay kung paano sila makahingi ng tulong upang maisalba ang buhay ng kanilang ina. Bilang parte ng katutubong Waitoto, maalam at sanay ang magkakapatid na Mukutoy kung paano gamitin ang kanilang kapaligiran para sa kanilang advantage. Sa katunayan, ang katutubong Waitoto ay sinasanay ang kanilang mga kabataan sa kanilang tradisyonal na pamamaraan ng gardening, pangingisda, pag-navigate sa lugar gamit ang mga ilog, pangangaso at pagpipitas ng prutas bago pa man sila tumuntong ng elementary. Hindi lamang yun, ang mga katutubong Waitoto ay marunong na ring bumuo ng rain shelters, humanap ng inumin at tumukoy ng kung maaari bang kainin ng isang prutas o hindi bago pa man sila maging teenagers. Kaya naman sa loob ng 4 na araw matapos ang pag-crash ng eroplanong kanilang sinasakyan, hindi nila nilubayan ng kanilang ina na unti-unting nanghihina dala ng mga pinsalang natamo ng kanyang katawan. Sa 4 na araw na yon, hindi nawala ng supply ng pagkain at tubig ang mag-anak dahil sa likas nilang skills sa paghahanap ng resources sa loob mismo ng kagubatan. Bagamat kakarampot ang kanilang nakukuha at nakakain sa araw-araw, mabuti na yon kaysa wala. Maswerte pa rin sila dahil noong mga panahon na yon, harvest season sa Amazon, kaya hindi sila nawala ng makakain sa mga crucial na oras na yon. Ngunit pagsapit ng pang-4 na araw, tila nauubos ang buenas ng pamilya Mukutoy. May 4, 2023, tuluyang pumanaw ang ina ng magkakapatid na Mukutoy. Hindi na kinaya ng kanyang katawan ang matinding injuries at mga impeksyon na galing sa mga sugat niyang natamo. Dahil dito, bagamat nagluluksa pa ang magkakapatid at kahit na matinding trauma din ang kanilang nararamdaman, kinailangan nilang iwan ang katawan ng kanilang ina sa gitna ng kagubatan upang humanap ng bagong masisilungan at makukuhanan ng makakain. Ngunit bago pa man sila makalayo, isang malakas na ulan ang bumugso sa kanilang lugar. Dahilan upang mapilitang sumilong ang magkakapatid sa malaking puno habang magkakayakap na animoy senyales ng pighati na kanilang nararamdaman. Ito rin ang problemang tumambad sa mga kasapi ng Operation Hope. Dahil bukod sa likas na sukal ng kagubatan, 16 na oras bawat araw ang pag-uulan sa iba't ibang parte ng Amazon rainforest. Ngunit hindi lamang yun ang kailangan nilang aalahanin. Bagamat halos 200 na ang miyembro ng Search and Rescue Team, mayroon namang halos 2,580 square kilometers na area ang dapat nilang suyurin upang maisalba ang sinumang survivor na kanilang makikita. At sa loob ng 2 linggo, walang ni isang anino ang kanilang nakita sa loob ng kakahuyan. Ngunit pagpatak ng May 16, isang malaking balita ang kanilang natanggap na naging susi upang mabuhayan ng loob ang mga rescuers na inakalang wala nang makakasurvive pa mula sa crash na yon. Matapos ang halos 15 araw ng paghahanap, na-locate ng Operation Hope ang crash site kung saan na-retrieve nila ang mga katawan ng piloto, community leader at ang ina ng Mukutoy family na si Magdalena. Sa inaakalang nasa paligid lang din ang labi ng mga batang magkakapatid, masusing nag-ikot ang ilang kasapi ng rescue team sa naturang area. Ilang sandali pa, ilang bakas ang kanilang nakita at nang sundan nila yon, nakita ng ilang miyembro ng Search and Rescue Team ang isang baby bottle at isang pares ng sapatos sa tabi ng isang puno. Ito ang nagbigay senyales sa grupo na maaaring buhay pa ang magkakapatid at hindi nalalayo ang mga iyon sa crash site. Matapos na i-relay ang impormasyong yon sa kanilang headquarters, agad-agad na pinagbigay alam ng Colombian soldiers sa mga kasamahan nilang katutubong Waitoto na voluntaryong tumulong sa Operation Hope ang nakalap nilang balita. At dito, magagamit ng mga katutubo ang kanilang specialty upang tulungan ng operasyon na ma-locate ang mga nawawalang bata. At ang specialty yon ay ang pag-navigate sa loob mismo ng Amazon rainforest. Ayon mismo sa mga sundalo, mabuti na lamang at may mga nagpresentang mga katutubo para sa operasyon na ito. Dahil kung meron daw eksperto pagdating sa pasikot-sikot sa kagubatan, ang Waitoto tribe talaga ang una nilang maaasahan. Isang historical moment din ang Operation Hope para sa bansang Colombia at mamamayan nito.
Dahil bago pa man mangyari ang trahedya, may alitan na sa pagitan ng Waitoto tribe at ng Colombian government. Nagsimula ang mapait na relasyon ng isa't isa dahil umano sa hindi pagkilos ng gobyerno ng Colombia sa mga armadong militanteng nangingikil at bumubuli sa Waitoto tribe sa kanilang mismong teritoryo. Pero sa ngalan ng mga nawawalang bata, binitawan mula nila ang kanilang hindi pagkakaintindihan at tuluyang nagtulungan upang maisalba ang 4 na magkakapatid sa tiyak na kapahamakan. Araw-araw, naglalaglag ng supply boxes at pagkain ng Colombian military mula sa kanilang helicopters patungo sa ilang mga spots sa Amazon rainforest kung saan pinaniniwalaang malapit ang magkakapatid. Kasunod naman nito ay ang pag-aalingaw-ngaw ng mga speakers mula sa mga helicopter na piniplay ang isang voice recording ng lola ng mga bata na nagsasabing manatili lamang sila sa isang lugar. Sa gabi naman ay nagsisindi ang mga sundalo ng flares o pailaw upang sana ay makita ng mga magkakapatid at magtungo sa pinanggagalingan ng mga ito. Sa puntong ito, kumalat na sa buong mundo ang nangyaring pagbagsak ng eroplano at ang pagkawala ng 4 na bata. Marami ang naniwala na sobrang liit lang ang tsansa na sila ay buhay pa sa tagal ng pagkawala nila sa Amazon jungle. Ngunit sa kabilang banda, hindi pa rin nawawalan ng pag-asa ang mga rescuers at tuloy ang kanilang paghahanap. Habang gumagawa ng sistematikong plano ang mga sundalo, may sariling kilos rin ang mga Waitoto volunteers sa naturang operasyon. Bagamat wala silang sapat na kagamitan, walang takot silang sumuong sa sukal ng gubat, gamit-gamit lamang ang kanilang mga itak at spray paint upang magtumba ng ilang mga sanga at puno at markahan ng mga yon sa pag-asang susundan ng magkakapatid ang mga markang makikita nila sa daan. Habang kumikilos sa mga sundalo at volunteers, ilang mga Waitoto natives naman ang nagsasagawa ng sarili nilang mga ritual bilang isang panalangin sa kanilang paniniwala na sana ay matagpuan na ang kinaroroonan ng mga bata. Pagsapit ng pang-4 na linggo o halos 30 araw, bigo pa rin silang makakita ng anumang senyales ng magkakapatid na makutoy sa loob ng Amazon. Kaya unti-unti nang nawawala ng pag-asang makita pambuhay ang mga bata. Bagamat hindi sang-ayon ang panahon sa kanilang operasyon, nagpatuloy pa rin ang pinagsanib na puwersa ng Colombian Army at Waitoto Scout Volunteers. Ngunit sa isang himala, sa ika-40 days, na-locate ng isang grupo ng Operation Hope ang kinaroroonan ng magkakapatid. May layo lamang na 6.5 kilometro ang kanilang kinaroroonan mula sa crash site. Ngunit dala siguro ng palipat-lipat nilang lugar, hindi agad na-locate ng mga otoridad ang magkakapatid dahil ayon kay General Pedro Sanchez, ang head ng Operation Hope, 2 beses na raw umikot sa naturang area ang search and rescue team. Ayon sa isang kasapi ng grupo na nakalocate sa mga bata na si Henry Guerrero, bakas raw ang pagod, kawalan ng pag-asa, gutom at takot sa mukha ng mga bata noong sila ay natagpuan. Nang maaninagan raw ng grupo ang imahe ng mga bata sa di kalayuan, dali-dali raw ang kanilang takbo. At sa oras na nakita nilang buhay ang 4 na magkakapatid, kasama na doon ang sanggol na 11 months pa lamang, hindi raw mapigilan ng mga rescuers ang patak ng kanilang mga luha dahil sa galak at awa sa mga bata. Dagdag pa ni Henry, ang tanging laman raw ng 2 maliit na bag na dala-dala ng mga bata nung sila ay natagpuan ay mga gamit na damit, isang tuwalya, isang flashlight, isang music box, at isang bote ng soft drinks na may lamang tubig. Ginamit raw ng mga bata ang bote upang sumalok ng maiinom. Sa oras daw na nilapitan nila mga bata, agad-agad raw nagtanong ang mga yun kung mayroon daw ba silang dalang makakain. Kahit tinapay lang daw. Ilang sandali pa, isang helikopter ang nagbaba ng isang hagdanang lubid upang dalhin ang mga bata sa kaligtasan. Matapos na maisampa ang 4, agad-agad silang dinala sa isang military hospital sa Bogota, Colombia upang bigyan ng paunang lunas. Sa kanilang paglapag, sinalubong sila ng Colombian President na si Gustavo Petro at ilan pang government officials. Tumagal ng halos 3 linggo ang pagpapagaling ng mga bata mula sa pagod at injuries na kanilang natamo at trauma na kanilang nakuha mula sa pag-crash ng eroplano, pagkamatay ng kanilang ina, at kamuntikang pagkamatay dahil sa gutom at pagod na kanilang nararamdaman. Ayon kay Luis Acosta, ang coordinator ng National Indigenous Organization of Colombia, malaking factor daw ang impluwensya ng kulturang Waitoto sa kanilang pagiging matapang at matibay sa gitna ng suliraning kanilang kinalagyan. Aniya, isa raw yung malakas na senyales ng relasyon ng naturang grupo sa environment. Isa rin raw sa mga rason kung bakit nagawang mag-survive ng mga bata mula sa kalunos-lunos sa sitwasyon ay ang kanilang spiritual na paniniwala na buhat pa lamang ng bata ay iniukit na ng kanilang mga magulang sa kanilang puso't isipan. Tila patunay sa kasabihan na kung aalagaan mo ang inang kalikasan, aalagaan ka rin niya.
Sa kanilang pagaling, nagkwento ang mga bata kung paano nila nagawa ang tila imposibleng survival story na ito. Bagamat tahimik at pili lamang ang mga salita nila, buhat ng trauma ang kanilang na-experience. Ayon sa tito nilang si Fidencio Valencia, kwento raw ng mga bata na nagtatago sila sa malalaking puno sa oras ng ulan o may lumalapit na mababangis na hayop sa kanilang kinaroroonan. Dahil sa kakulangan ng makain ng mahabang panahon, hindi agad sila makakain ng solid food sa mga unang araw nila sa ospital. Matapos lamang ang ilang araw, naagapan naman ang pagiging dehydrated ng mga bata. Nanumbalik na ang kaunti nilang sigla at binigyan sila ng mga pangkulay at papel upang mag-drawing para bigyan sila ng space at peace habang nagre-recover sa shock buhat ng trahedya. Patunay lamang ang kwentong ito na may himala kahit sa pinakamahirap na sitwasyon sa ating buhay. Kaya kung lugmok naman ngayon sa problema, idol, at feeling mo nasa gitna ka ng kawalan ng pag-asa, isipin mo na lang na yung 4 na bata nga sa gitna ng mapanganib na gubat ay nakaligtas. Ikaw pa kaya? Konting dasal pa, konting tiyaga pa, at makakamtan mo rin ang matagal mo ng pinapangarap na masagana at komportableng buhay. Kung nag-enjoy ka sa video na ito, i-share mo naman sa iba at mag-subscribe ka na rin. Huwag kalimutang panoorin yung mga videos na nasa kanan para lalo pang maubos ang oras mo